hack sa aircon. May hack kayo sa aircon. Actually, ito, kopyado ko na lang to sa Cool Pals. May episode sila about sa ano. Para pagtitipid? Oo, para tipid sa kuryente. I-maintain mo lang sa 24 yung Sabi. 22 to 24 kasi yun yung parang pinaka-room temperature na hindi ka sobrang lamig, hindi rin sobrang init na nakakapagtrabaho ka. Hindi mo na kailangan yun. Kumbaga yung ganong mahirapan ka na rin extra lamig. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Cut muna kami. Sakto. Sakto sa episode. Ano tawagin ko? Sige. Ching! Hey! You have just clicked on Play Pod. Saktong-sakto sa episode na to, players. Mga naka-shades at naka-jacket. Welcome sa isa na namang Umati Ka Boom! Boom! Nagbabaga. Nakakasunog na episode. Ano pa ba? Nakakasilaw. Nakakasilaw! Hilab. Nakakapagpapawis na episode. Nakakahilo. Dito lang sa Playpod Playpod PH. na makikita sa Tupperware. Ang ganda. Pwede. Ang ganda. Yan. So yan, dahil ang topic natin sa episode na to ay dahil nga ngayon ay nangyayari na hindi na natin alam kung ano nangyayari sa Pilipinas. At dahil dyan, kami po ay inyong makikita, mapapakinggan, Ibinalik. at masusunod Na binaliktad sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, ano ba ba? Instagram. At kung kayo po ay tinatamad, i-search nyo lang po sa Google. Gigil na gigil. At kung ano man po ang lumabas doon, ay bahala na uy. Yan ang lumabas. Uy. Yan. Ang pinakita niya po kay Eki ay nakakapang-init. Na motor. Sobrang init. Yan ang topic natin sa episode na to. Na pinamagatang, shit! Sobrang init! Yes. Habot singat! Gaano kainit ngayon sa Pilipinas? Tingin nyo. 40. Pwede describe nyo. Kaso nasa ano I-describe tayo nyo. Medyo, Gaano kainit. medyo nasa Hindi, ano wag mo kami. i-describe ng wag mo i-describe ng degrees. Hindi, ang ano, medyo ano kasi kami medyo nasa bandang Lipa area. Kaya medyo malamig ng kaunti kumpara sa ibang parte ng Pilipinas. Mm-hmm. Kaya naka-jacket si Bob. Malamig kasi dito. Hindi, ito nga, to be fair, ang Lipa kasi ay pangatlo sa pinakamataas, no? Una ang Baguio, Tagaytay, Lipa. Kaya lipat na kayo dito sa Lipa. Ewan ko lang kung nagbago Ay, wag na pala, ang traffic na dito. Wag na. Wag na. Diyan na kayo sa ano. Okay na kayo dyan. Amin na to. Sisiksik pa kayo. Ibigay nyo na sa amin. Suga pa mga Lipenyo. Ayan. So, gano'n nga ba kainit ngayon sa Pilipinas? Tapos ayaw pa nila umundad ng Uy, pagbigas. gaano kainit ngayon sa Pilipinas? Sobra. Mainit na. Masakit sa ulo. Hindi, ako, sobrang init ngayon Mapde. dito. Kasi ako nagmamotor ako. Mapde. Ayun, ganun kayo. Mapde. Mahapdi. Sabi ko sa'yo, mag-shorts ka. Nakakabalisaw-saw. Sabi sa'yo, mag-shorts ka. Huwag kang Hindi. mag-ano. Ang hapdi ng ang hapdi sa balat nung araw. Sa sobrang init ngayon, parang tawag dito, nagka-cancel na. Kaya kayo ay lagi kayo uminom ng tubig para hydrated. nagka-cancel? Lagi kayo uminom ng tubig. Nagka-cancel na ng mga klase. Schools ng classes. Sana mag-cancel Ganun pati na, work eh. Ganun Di ba nagka-cancel ang work? Hindi. Wag mo nang pangarapin mag-cancel yung work kasi ibig sabihin, sobrang init na talaga. Oo nga. Wala tayong kakainin. Sipin mo pag Kaya nag-cancel. mga gulay. Pag nag-cancel yung mga... Yung TMD po, ay yung MDA dito sa Lipa, yun nga sila, kinakaya nila init eh. Saludo sa mga... Saludo, sir. Oo nga. Kaya, Init dun. ginagawa nyo ba minsan yon? Yung ano? Yung pag halimbawa may Lazada or Grab, yung bibigyan nyo ng tubig. Binubusan ko ng tubig. Thank you, ha? Eto sa'yo! Tubig yan ah. Tubig yun. Hindi, nagbibigay ako ng ano. Short ka, tubig yan. Kuya, pawis na pawis ka, kawawa ka naman. Eto sa'yo! Meron akong may nakuha akong parang... Reklamo doon? Meron parang talaga. tip or advice. Kasi may nakausap ako Bully. nun. Hindi. Meron kasing
may humingi sa akin na isang container ng recycled na lalagyan ng tubig. Ngayon sabi niya, uy, akin na lang to kasi pag kasi yung kumukuha sa amin ng basura o may nagdi-deliver, nire-ready niya na yung tubig na malamig. So pagka-deliver o pagkakuha ng basura, binibigay niya ng isang 1.5 or 2 liters na tubig. Oo nga. Yun. Actually, maganda yun, no? Na kaugalian. Tubig lang naman eh. Ano ba naman yung tubig na malamig? Pag binigyan mo sila ng soft drinks, mauuhaw lang din sila. Wag soft drinks. Baka akala nyo, ang bait ko, binigyan ko ng soft drinks. Hindi. Tubig na lang. Ako, tsa ang mainit. Ako, goto, sabaw. Sabi, kuya, magandang tanghali. Tsaka ka muna. Eto, lambanog. Gin. Shot ka muna. Shot muna. Gin. And yun ang masama. Pag nag-deliver yung Lazada sa may piyesta. Shot ka muna. Hindi Paano pwede kaya yun, yan, hindi no? pwede. Paano kaya, kunwari, itatiming mo na fiesta dun sa lugar, mag-deliver ako. Parang, uy, ma'am, nandyan po ba si Ay, kaya ka muna. Ay, hindi na po. Di ba may mga picture nga kumakalat na yung Lazada nakapila sa sa kukuha yung Sa fiesta o sa handaan. Nangyayari yun. Oo. Yun yung nakakatuwa sa Pinoy. Kahit hindi ka kilala, pinapakain. Pero tingin niyo, bakit ba sobrang init na ngayon? Compared dati, no? Wala tayo choice. Dito nilagay ang Pilipinas sa akin. Uy, pero hindi ganito kainit dati. Hindi. Ewan ko kung sabihin na natin, meron siya pa nagsasabi, hindi daw totoo ang global warming. Climate change. Yung mga climate change, mga ganyan-ganyan. Pero, nagbago na nga ang panahon. Kasi, di ba, yung mundo, kung papansinin mo yung mga rivers, nagdra-dry. yung mga ice sa north, tsaka sa south, na umuonte. So, talagang tumataas ang overall temperature ng mundo. Tapos, ang Pilipinas pa, isang tropical country, naka-position sa equator, malapit sa equator. Sakto tayo. Rekta sa atin ng Kaya nga dadalawa lang ang Hindi ka season. sigurado lahat nasa equator, iba flat earth. Yan. Okay, change topic tayo. Hindi na tayo about sobrang init. Sabi ni. Totoo ba na bilog ang mundo? Paglasing. Hoy, tinan nyo. Ito. Yan na. Yan. Flat. YouTube guys, YouTube. Flat, ha? YouTube players. Flat. Pero bilog. Wow. Totoong bilog, pero flat. Hindi ko na niloloko tayo nito. Hindi, kung ang tanong ay kung totoo bang bilog, Bilog pa rin. bilog pero flat. Flat. Spear. Spear. Yung pala. Spear. Technical na naman. Technical na naman tayo na Hegi. Ayan. Pero yun nga, dahil nga ang Pilipinas, kung bakit naman mainit sa Pilipinas, ay talaga naman kasing nakapwesto tayo sa area. Ang Pilipinas ay nandun sa nasa malapit sa equator. Pero, hindi, yun nga, pero bakit? Diba, dadalawa nga lang season natin. Tag-init at tag-init. Sige, wait lang. Papalitan natin ang tanong. Sorry, mali pala ang tanong ko. Bakit mas mainit na ngayon sa Pilipinas kumpara before? Tingin nyo, bakit mas mainit na ngayon? Mahilig kasi sa mga alam mo bakit? mainit na topic. Climate change. Madali na kasi kumuha ng kotse. Climate change. Baka mas marami na naka-aircon. Mas madali na. Actually, yung malaking factor yun eh. Yung sa di ba yung nag-pandemic? Nung lumamig ang mundo. Lumamig. Tsaka Maliwalas. yung kita niyo yung Less of photos. pollution. Nag-heal daw ang mundo nung tumigil ang... Kita niyo yung photos nung sa Manila. Yung pinakita nila, Nawala yung kita smog. mo yung, nawala yung smog, kita na yung bundok. May pag nasa skyway ka, parang nasa ibang lugar. Sobrang clear. So, tingin ko malaking factor nga din yun. Malaki. Pollution. Tsaka yun nga, nung pandemic nga, para naghilang mundo kasi nga, tumigil, yung buong industry tumigil. Hindi ko matanggap yung kasi parang, ibig sabihin ba nito, natutulungan tayo ng e-bike? Hindi ko kaya. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kasi yung pag-generate ng electricity para ma-charge mo yun, hindi pa rin sa natural. Hindi pa natural. Masama. Siguro kung ano pa rin siguro gamit natin, kung may solar bike or wind bike. Yan. Masama. Yan, hindi naman. Yung kaya, factor kaya yung Gusto ko mag-e-bike. Try lang. Uy, ayos yun Combo. Anong sabi mo?
Natigilan na. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Sabi mo? Anong tawag dito? Ano ngayon, nawala ako doon sa, tatanong ko. Ano yun, tingin nyo, factor, hindi, ito ako pala, tingin ko factor din yung marami ng mga parang forest at saka mga bundok. Yung sa na lang yung sa tapat na lang ng bahay namin. Kasi di ba ginawa siyang school? Pero dati, mga puno yun, na ang sarap ng hangin doon. Tapos, yung tagos talaga yung hangin papunta sa bahay. Pero ngayon, 2 building na yun nandun. Ang init nun. Sobra. Tapos, kulay puti pa. Yun. dati, reflect yun. Ang sarap tumambay doon ng hapon. Ang sarap tumambay ng hapon doon kasi, nanonood ka ng mga tao. Kaya, akala ko nakakita ka ng mga bata-bata. Hindi, may mga bata-bata din doon. Nanonood ka din ng mga bata? Mga bata. School yun eh. Elementary school yun eh. Sheila. Ano ba pinagkaiba ng bata sa bata-bata? Yung bata-bata, mas matanda sa bata. Siya, bata lang. Ang bata bata mismo, lang. alam mong bata. Yung bata, pwedeng bata pala, bata. mas bata lang sa'yo. Yun, dati yung sarap tumambay doon. Ngayon, dahil nga pininturahan pa ng puti yung bagong wall. As in, pag nakatambay ako doon, nakasquint akong ganyan. Sama pakiramdam yun. Sa mata nun. Nakatapat talaga sa iyo, naka-reflect yung ilaw. Ayun, yung isa pang lumalapit na sa reason. atin yung climate change. Oo, Parang lumalap. Hindi, katulad Andyan niya na siya. Andyan na siya. Hindi, pinakasimple. Yung pinakamalapit kila Steve, yung harap nila na puro puno dati, naging building. Nag-iba yung climate sa kanila. Ang isang puno daw ay equivalent ng ilang aircon, hey? Yung nakita ko ay 10. Sabi. Hindi. Gano'ng kalaking puno yan? Hindi ko alam. Yung normal. Baka yung mature na puno talagang. Puno ng kalamansi. Puno ng saging. In fairness, oo nga. Parang Puno ba ang pakiramdam saging? ko. Puno ba ang saging? Ewan ko. Pero saging lang ang may puso. Para alam ko siya lang ang may puso. Tao yun, may puso. Ano pang naisip nyo kaya? Ano pang reason kung bakit uminit bigla? Hindi. Cellphone kaya? Hindi, kasi sa electricity pa rin. Pero pakiramdam ko, cellphone nakatulong dahil yun binawasan niya yun sa TV. Or hindi rin. Tingin niyo? Kasi, instead of TV, cellphone na ang ginagamit ngayon Iniisip kong nakakainit. Sobrang dalang magbukas ng TV sa amin. Ako? Madalas ba ako? Oh, madalas ako. Naglalaro ka eh. Madalas ako. Hindi, kung magbubukas sa TV, YouTube pa rin naman yung... Naka-cellphone pa rin. Hindi, i-connect mo sa YouTube pa rin pag gano'n. Oo nga. TV pa rin, Mainit ang TV Ang dami mainit ang ulo ngayon. Kaya nga may pang-BP ka na Gawa dito. ng e-bike yan. Kaya mainit sa Pinas Gawa ng e-bikes. True. galit sa e-bike. Baka mainit talaga mainit dun. mo ng e-bike. Oo, hindi seryoso. Isipin nyo, Baka players. Isipin yung mabuti. Kaya gusto kong May connect yan. kaya nga gusto ko magtry ng e-bike para hindi ako mainit ang hindi mainit ang Sila ulo. lang yung mainit. Para sa'yo, Sila yung iinit ang malamig. ulo. Pero aminado kayo na uminit. Mas mainit iba ngayon. mainit ngayon. Mainit. Dati kaya ko mag-bike ng Yan. mga oras na 9, 10. Ngayon parang Hindi na, no? Wait lang. Tino mo, yung naka-e-bike. Cool na cool. Oh, di ba? Oh, cool. Chill. Pony. Anong tawag dito? True. Ako nga kahit na hindi bike, as in yung Lakad, motor. biyahe, Hindi, yung ganyan. motor. Kahit na inaampiyasan na ako nung Inaampiyasan. Mga Dora. nung hangin. Ang hapdi pa rin nung Iba, no? iba ang hapdi. Medyo ano ba kayo? Worried kayo? Hindi, worried ako para sa mga senior kasi yung nanay ko, tumaas yung BP niya nung nag-180 yun dahil sa init. Sa init? Oo. So, worried din sa katulad yung mga gulay. Yung mga produce na mga... Ayun, so Mababawasan. No? Tataas ang presyo nun. Di mo alam kung lilit siya, kung makakatulong, or pag nasobrahan, hindi ka makapag-produce. Kumpara mo sa mo, nung malaman mo kung naliit pag mainit. Sa akin? Sa akin, pag mainit, malaki. Di ba meron nga daw yung may post Yung puno. Hindi, may nag-post na yung naliit daw yung itlog dahil sa init. Oo, ka din. Gawa ata sa, ewan ko kung sa paglilimlim ng Saka yung pagkonsumo mo sa mga iba't ibang products kasi mas madali na siya masira Oo. kasi sobrang init. So, bibili ka ng bibili.
Ako nakaka-worry yung idea na wala naman tayong ginagawa na para lumamig siya. Parang sa papainit pa to. Di ba? Yun doon ako worried eh. Ibig sabihin, next summer, mas mainit yun na nga, ulit. di ba? Mas mainit. Sabi nga nila, ito ngayon, ano pa daw to eh. Hindi pa daw to tapos eh. Hanggang June pa raw ako may worry din ako eh. sa kinatutoy. Sa school. Pero kayo na yun nga, kinatutoy. Dahil mainit, paano ba sila nakakapag-focus nun ng... Kasi sa bahay nila. Hindi, yun nga. Pag pumapasok sila ulit sa bahay, kung nakakapag-focus ba sila sa... Parang mahirap mag-focus pag gano'n. Hindi rin. Nakakatamad sa cellphone nga eh. Hindi, nakakatamad nga mag-edit kapag Pag mainit, oo. Tapos yung laptop mo pa, nag-generate din ng Heat init din yun. Yun nga, kaya nga parang, ito narinig ko lang yun na parang habang pinapalamig mo yung loob, pinapainit yung labas. Sa sasakyan, air conditioning, ng bahay. Ayun. Kumbaga, katulad dito ngayon. Naka-loop na, no? Parang na-trap na tayo. Na kailangan namin ng malamig. Mag-ano ng aircon or electric fan, ganyan. Pero, kumbaga, pag-produce ng kuryente o yung byproducts niyan ay nakakasira sa labas. Kulang tayo sa long-term na pampalamig. Kumbaga, yung aircon, electric fan, ano yan eh, short term eh, yung as of the moment lang. Pero wala tayong pang long term na para lumamig sa labas na mag-plant ng puno, mga ganyan. Yung ibang long term dyan yung yung ref. CFC ba yun? Binago binago na yung sistema sa ref na parang CFC ata yung tinanggal. Ano yun? Ano yung CFC? Yung nakakasira siya ng Yung mga arrows na tumataas. Yung nakakasira siya ng ozone. Yung nakakasira ng ozone layer. Yun na nga yun. Kasi, chemical ba? Basta sa akin, anything na nagpapalamig at sa anything na nagpapainit, yun yung kumukonsumo ng mga greenhouse. Mas kumukonsumo ng sa electricity. Hanggat hindi napapalitan yung or walang ibang substitute ng pag-produce ng kuryente. Wala kasi, long term na maganda. Ano tawag dun? Ang traditional yung yung mga fossil yun. Yung hindi traditional natin yung tubig, hangin, renewable. Yung mga renewable. Solar. Ang problema kasi diyan, hindi lahat ng lugar pwedeng may ganon. Kung sa lipa, maganda yung ng araw, pwedeng kahit tayo lang muna eh. O kung doon sa kabila, malakas ang hangin. Iba-iba, no? Pwedeng iba't iba. Tailored siya. Kung ano mag-fit doon sa lugar. Sa Pinas, kaya naman. Pero kung natin sa ibang bansa, kaya hindi lahat maggaganon. I mean, ang pinaka-idea kasi, sana buong mundo ganon para buong mundo magtulong-tulong para... Hindi, yan, ito medyo, hindi bang critical, diba tawag? Medyo controversial. Hindi naman natin, stop. Pwede natin stop. Tuloy yan. Hindi, katulad yan. Hindi naman tutungkol sa maapektuhan kasi yung mga negosyo. Oh, true. Naku, stop na naman natin. Bottleneck. Totoo. Plus yung yung production. May pushback ng mga big companies. Kahit sino, kahit bata, alam na pwede kang gumamit ng solar panels kahit maliit para mag-produce sa isang maliit na ilaw. So, ba't hindi mo siya palakihin? Maapektuhan yung existing na negosyo ng... Isipin mo na lang yung mga produce. Kunwari, ano ba maganda example? Yung Coke, yung production line nun. Hindi yun kayang i-power up ng mga renewables. Kailangan nun yung continuous. Malaki nga. Kailangan continuous ang kuryente nun. Hindi, kunwari nga, sila lang yung may kailangan ng ganun. O di, sila lang. So ngayon, yung malilit na bahay na kaya mag-produce sa, kunwari, sa tabing ilog ka, na kailangan mo ng turbine para gumana yung ganito. Ang kailangan doon, ang kailangan nga kasi doon ay simulan ng government. Kasi, tulad doon, maliliit na mga tao-tao yun. Wala sila pondo para magagaya sila para magpagawa ng sarili. Yun nga, kumbaga, ang bayan may kinikita pa rin dun sa ganung negosyo. Hindi nila basta papalitan yun, sure. Pero ang maganda kasi,
pares mo ginagamit ang renewable at ang non-renewable. Sa ngayon, hanggat hindi pa na... Pero the best is ma-transition mo sa ano. Pero kung gusto mo talaga makatipid. Kahit hindi transition, may alternative ka lang. Kunwari, sa panahon ngayon, gamitin natin yung solar. Nuclear maganda. Paano pag maulan? O di, balik tayo dito sa parang conventional na yun yan, kailangan sabay sila. Paalitan. Kasi may mga hindi nga papayag. Yun nga, parang katulad lang yan ng tulay na papuntang Mindoro. May hindi papayag kasi maapektuhan yung mga bangka. Yung negosyo ng pagtawid ng dagat. Yung mga roro. Papayag ba yung Batelic? Hindi roro, Steve. Yung more on mga bangka sa... Ang alam ko ay balita doon. Yung mga bangka sa Puerto G. Puerto G. Pero based dun sa kwentuhan nyo nung ano, parang, hindi ba parang too late na para sa Earth? Oo naman. No, parang too late na. Parang, kung naisip natin to, sigurado yung batch ng mga airmats natin, naisip na nila yun, may pumigil lang. Oo, ano? Hindi na yun, yun na lang sa plastic. Parang wala na tayong ano sa plastic, di ba? Parang, hindi parang pakiramdam ko lumabas na tayo sa tipping point eh. Ito ba yung index ba natin yung record breaking? In-hit ba tayo? Hindi ko lang sure. Hindi ko na daanan. Bob, nung panahon kaya ng parents natin, nagpo-40 degrees kaya, nagpo-47 din. O record breaking na to. Record breaking, kahit sila umaangal eh. Yung sa cancellation pa lang ng klase, parang ngayon lang ako nakarinig ng ganun dito sa Pinas. Hindi, kasi iba yung sistema ng school dati. Hindi naman tayo nagkaklase ng... Summer dapat ngayon. Summer, dati. Pero parang recent lang naman yung summer. Kaso, ngayon, ang taas na nung heat index natin. Recent lang na nagsa-summer class. Siguro wala pa nung 5 years or 10 years yung system. Pero isipin nyo, Timo, yung tingnan mo lang sa mga lumang pictures. Tapos sa pananamit nila at pananamit ngayon. Mga naka-long sleeves. May mga naka-Americana. Barong. May mga Saya. Hindi, yun nga, Timo, yung pagsimpleng tingin mo sa lumang photos, kunwari from 60s, 70s, 80s, 90s, yung mga airpads natin nakakapagpantalon na maong nung college. Init na ngayon. Ngayon nakapekpek shorts na. Tsaka yung ano ngayon, yung belly button. Ano ba yun? Apple bottom jeans. Hindi, paano yun pa? Boots with the fur. Elephants. Elephant. Elephant, diba? So ngayon, makikita mo yung mga bata na naka-jersey na shorts pero sobrang iksi. Kasi yun yung mag-fit dun sa panahon ngayon. Ayun. Tingin nyo, yun talaga rason, ba't yun ang suot nila? Hindi. Biglang hindi. Hindi, parang pag nakita mo lang. Hindi, makikita mo, nakatambay lang sa mall. Nakatambay sa mall. Yung lumang Quiapo, kita mo yung mga nagbabarter nung unang panahon o nagtitinda doon. Mga ano yung tawag doon yung may ganun? Saya, hindi ba saya? Filipiniana. Filipiniana. Tapos pinya pa na Ngayon, suotin mo. Pinya colada. Hindi kaya ngayon. Suotin mo, may matay ka ngayon dun eh. Hindi kaya ngayon. Doon mo makikita yun na nagbabago ang panahon. I mean, ang weather. Kaya pakiramdam ko, medyo too late na ngayon na parang sa pasama na tayo. Ako yung sa context ng... Ito, opinion ko lang. Sa context ng... Games? Plastic. Akala ko sa games. Gago ka, ha? Laro ka ng laro, ha? Sa plastic. Ito yung nagpapainit dito sa PGC eh. Maghapon magdamag naka-aircon eh. Aray ko, sakit na lang ako. Ano yun sa plastic? Di ba parang may mga policies, movements na para mapabagal yung paggamit ng ng plastic. Pero naniniwala ako na kulang yun eh or parang pointless siya. Kasi kung talagang gusto mong totally hindi gumamit ng plastic, ang babanggain mo yung mga company na ang dami, no? Ang dami gamit. Yun na lang sa mga yung tamang paggamit ng Hindi, yun na lang kasi tawag yun na lang mga cola, yung mga inumin. Water ang lalagyan nun, plastic eh. Pag binangga mo yung mga yun, di naman yung papayag na itigil nila yung production nila para sa environment. Kasi nga, sabi ko nga katulad kanina, sa tawag ito, sa episode natin nung una, profit.
profit ang inisip nila kaysa environment. Oo nga, wala na akong control sa kanila eh. Kumbaga ang ginagawa ko, personally, kunwari, imbes na gumamit ako ng bago na naman na plastic na baso, ako, personally. Kahit na sa personal level o kahit millions of people, hindi mawawala yung basurang plastic. Yun nga yung idea ko, it's too late na Pinoprolong para sa akin. Pero gusto ko yun nga, ako rin, personally, gusto kong gumawa pa rin ng magagawa kasi next generation natin yun eh. Yung anak natin ang magsasuffer nung Ang next generation. 60 degrees na sa kanila yun eh. Parang alam mo, ang next generation natin, Steve, busy sa iPad. Kaya ang sa akin, parang yung idea ko lang is na nagtatantrums. Tawag dito? Wala na. Parang wala na. Tingin ko kahit anong gawin natin. Kasi, nandun na rin tayo sa point na kahit ayaw nating maging contributor, makaka-contribute talaga tayo dahil nasa paligid na talaga. Kumbaga, na sa way of living natin, sa generation natin ngayon. Camera natin, nagre-recharge tayo ng phone. Kumbaga yung, parang yun nga, tama nga yung sinasabi nila, tayo yung virus na nung Earth. May nabasa ako. Parang ganun eh. May nabasa nga ako, hindi ko alam kung kahit gusto natin baguhin. Parang ganun. Yung mundo mag-re-reset. Kumbaga ngayon, nasa tayo, heat age. Fire Nation. Di ba, nag-ice age na ang mundo. So, parang dadaan ulit sa yan. Heat age, ice. Hindi ko, ewan ko nung term pero kumbaga dumana global sa ice warming. Feeling ko, ang sabi nila, parang ang Earth, magre-reset ulit yan, dadaan ulit sa ice age. Cycle, sa mga ganung cycle niya. Siguro, hindi na natin naabutan yun. Hindi na. Kasi, wag naman mag-ano siya ng, kunwari 500 years. 1,000 years. Tayo naman, mabubuhay lang tayo ng, swerte na tayo kung maka 100 tayo o 60 or 70. Sana tapos na One Pero Piece. Pero yun nga, next generation sana tapos na One Piece. Walang katapusan yun. Kumbaga tayo naman, dadaan lang tayo sa mundo. Actually, hindi natin hindi natin kayang baguhin lahat. Hindi na natin maaabutan yung downfall ng civilization. Tingin ko. Sana. Knock on wood. Pakiramdam ko. Ayan. Parang nakaka-depress bigla tong episode na to. Parang biglang end of the world ang Di lang init ang napag-usapan. Kaya nga. Sige. Balik tayo sa normal na buhay. May nagbago ba sa nyo? Init ng katawan. Walang bago doon. Lagi may itang katawan. Kahit naka-aircon to, lalo umiinit ang katawan. Pag malamig katawan mo, patay ka na. Hawakan nyo hanggat mainit pa. Inhit. Anong tanong? Inhit pala. May nagbago ba sa mga routines nyo ngayong ganito nakainit? Ako meron. Kailangan ko maaga umalis ng bahay. Mas maaga ka ngayon? Oo, kasi dati okay lang mga 10 o'clock, ganyan. Oo, parang 10, hindi na kaya eh. Ngayon, parurusahan ka na eh. Sure. So, agahan mo na ng alis. So, pati yung cycle ng tulog ko, binabago ko na ng sa tulog. Sa wakas naman. Yun ba ang naka-apekto sa'yo nang nagbago ka ng tulog? Isa sa factor. Akin ligo. Nakakadalawang ligo ako ngayon. Nakakadalawa ako. Isa pag sa umaga, pangalawa is bago matulog. Kasi ang init pag pag matutulog ng hindi naligo. Malagkit. Malagkit. Isa pa yun, malagkit. Pawisang iba yung sarap ng tulog. Yung sa'yo dalawa, yung sa akin, isa lang pero sobrang tagal. Equivalent ng 3. Talagang sinusulit ko yung buhos kung hindi ako lalabas. Nahabaan ko yung stay ko sa mainit din yung tubig, no? Oo. Iba yung pansin ko, mainit. Mainit, no? Dati, heater. Nag-heater yung nanay ko dati. Ngayon, hindi siya nag-heater eh. Di ba may merong turo sa amin no na pag kunwari, kung normal lang naman nasa bahay ka, yung time ng pagligo mo yung time na pinakamainit. Na kunwari, alas 12. Para na, kasi sa umaga, normal pa yung body temperature mo. Tapos pag binabanas ka na, maliligo ka na, mare-regulate na siya. So sa hapon, sa palamig na ulit siya. So, best time. Kaso, oo nga. Depende yun sa lifestyle. May experience kami ni Arvin sa Manila.
Kahit maligo ka. Hindi, yung nagbibihis ka pa lang, Yan pinapapawisan ka. Yan gayong nakahubad na kayo. Nag-e-edit kayo nakahubad. Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Yung sa'yo, Bob, nagbibihis. Ako, pagkalabas ko nung banyo, pawis ka na. ulit. Parang ganun. Ang lesson doon, huwag na kayo maligo. Mapapawisan ka din naman. Yung inupahan kasi namin doon, may bintana, pero pader din ang kaharap. Wala kang ibang ano. Parang dummy window. Para ka rin nasa bodega. Para nasa preso na. Di ba nakaka-apekto yung Isa pa yun. yung Speaking of mga sa preso, nakaka-worry lang. Kasi, Oo nga, no? no choice Siksikan. yung mga yun. Ano pa? May mga ano pa kayo? Routines? Bagong routines ngayong tag-init. Naguhubad na ako. Hubad, taka yung tagal nung bukas ng aircon na e-extend. Mas Hindi ko mano. tulad no? dati. Tsaka mas marami, mas mas madalas ka uminom ng tubig. Ayun, isa pa yun. Mas marami ka uminom para hindi ka ma-dehydrate Oo nga, no? Parang ngayon mas concerned ka sa water intake mo. So, inom muna tayo. Wala pa eh. Kuha ka naman AJ ng puti. Anong mga ano nyo? Anong mga life hacks nyo na ngayong tag-init? Credit card aircon yan. Yan. Life hacks. Hack ako. Nahack ka. Hindi yung credit card pa yung nahack, no? Ano ba? Yung mga ganito na lalagyan ng... Ay, oo. Aqua, yung mga wag pala, hindi. Insulated. Ano ba tawag dyan? Mga... Tumbler. Basta, tumbler, ganyan. Kasi tingnan nyo, ito, pang second episode na malamig pa rin eh. So, Tsaka, tigas na Speaking, may yellow ako dyan. yung pag intake nga ng liquids, ng fluids. Pero wag daw yung malamig, di ba? Yung sobrang lamig. As per, may yellow ako doon. as per Eric. As per Eric. Di ba sa tubig? Life hacks. Hack sa aircon. May hack kayo sa aircon. Actually, ito, kopyado ko na lang to sa Cool Pals. May episode sila about sa ano. Sa aircon ang alam ko, sa mga nabasa ko sa... Tawag dito? Yung paghaba ng gamit. Hindi, tsaka yung para pagtitipid. Oo, para tipid sa kuryente. I-maintain mo lang sa 24 yung... Sabi. 22 to 24 kasi yun yung parang pinaka-room temperature na hindi ka sobrang lamig, hindi rin sobrang init na nakakapagtrabaho ka. Kapag kasi sobrang nilalamig ka na, Hindi rin no? Mali siya, Kumbaga, tama. hindi mo na kailangan yun. Kumbaga yung Tapos ganong mahirapan ka na rin extra lamig. Ice cream. Uy, ice cream. Uy, ice cream. cut muna kami. Sakto. Sakto sa episode. Ano tawagin ko? Sige. Ching! Hey! Ayan, speaking of life hacks ngayong tag-init. Ice scramble. Support local. Support local. Ayos. Ano pang life hacks nyo bukod sa ice scramble? Sa aircon nga, yun nga, gawin mo mga 22 to 24 lang. Kapag kasi mga 16 to 18, sobrang lamig na nun. Tapos, yung makina, yung aircon kasi parang todo effort siya ma-reach yung 16 to 18 degrees. Na medyo mahirap sa panahong to. Mm-mm. Possible na hindi niya nga ma-reach yun eh. Yung Mas 24 malaki yung naman. konsumo mo na sa kuryente. Yung 24 naman kasi, ang feeling mo lang nun, hindi mainit. Which is, yun lang naman talaga yung target mo eh. Ayun, kumbaga comfortable na siya. May pinost yung Meralco ba yun? Hindi ko maalala. Parang mas mura daw ang konsumo ng aircon kapag bukas ang electric fan. Ganun? Sabi. Hindi, kasi Dagdag konsumo pa rin. tumutulong siya sa pag sa circulation ng... sa circulation na lang. Mas napapadali niyang palamigin yung buong kwarto. So, may may truth yun. Tingin mo. Nababasa ko sa Reddit. Mas Trap nila tutulong tayo siya. para madagdagan yung konsumo. Yung electric fan mo industrial. Kasi sinasabi na may nabasa ako. Ang sabi naman, sobrang laki ng blade. ang sabi, parang yain ang magastusan siya kumpara naman sa comfort niya. Ano pa? Pang life hacks nyo? Kahit hindi connected sa aircon. Ano ba? Huwag mag-jacket. Sorry. Hindi, kumbaga pag ka... Ba, kanina nasa labas yan, naka-jacket. Yung itatanong ko kanina, nakaka-apekto ba yung weather sa pagtatantrums ng mga tao? Oo. Kasi hindi ka komportable, irritable ka. Nakaka-apekto. Yun na nga lang sa road rage, epekto na din minsan yun ang init ng panahon.
May mga videos na ba na nagro-road rage na umuulan? Wala na. Meron yan. Pero isipin mo naman yung mga TMD, babad ka sa araw tapos merong tatang-tangang dadaan na... Oo ka naman. Talaga namang No comment. Wala akong maisip na life hack ng ngayong taglamig. Pero, tag-init pala, sorry. Pero nga yung mga foreigners sa Pinoy, mainit na sa atin, pero may mga naka-jacket pa rin. Yun yung kanina pinanood namin na parang meme. Forma is life. Yung parang yung Korean, na at 30 to 32 degrees. Tapos yung Pinoy, nasa tabing dagat, nagkakape. Tuwan-tuwa pa sa Kaya pinanood si Liza Soberano yung Hindi ako masyado nagbubuhay ng ilaw sa kwarto. Hindi ko alam kung meron siyang... Bakit? Hindi siya... Bakit? Hindi ko alam kung meron siyang magandang explanation. Pero ang naalala ko, nagge-generate kasi din ng init yung Oo nga. Yung liwanag. Nanay ko yun din ang sinasabi sa akin, patay mo yung ilaw para hindi mainit. Oo. Kaya ako, ang ginagamit ko lang yung mga... Yung parang... Meron yun, pero parang minsan para sa akin, minsan psychological placebo na. Pero mas mas nakakatulong, mas kasi kapag... Hindi naman siguro halogen. Isipin mo yung kwarto. Yun nga, LED na. Hindi, isipin mo yung kwarto, bukas yung bintana. Ay, bukas yung... napasok yung araw, yung liwanag. Napasok yung araw. Technical. Napasok. Kahit may aircon mas hirap yun palamigin compared sa nilagyan mo ng harang yung araw, yung liwanag. Mas madaling lumamig yun eh. Oo naman. Ito, gusto mong lumabas naman yung aircon. Buksan mo yung pinto. Noon. Isa yun sa mga life hack ko. Kaya ako lagi madilim dito. Oo nga, isa liwanag. Hindi, wag kayong magsuot ng itim. Sumubo ka muna. Ayun. Wag kayong magsuot ng itim. Pero nakaitim kami. Hindi, kasi mas nangingibabaw yung magbukang payat kaysa pawisan. Okay lang pawis para... basta mukhang payat. Hindi, kaya akong gamit ko yung Gray. Hindi, yung A-Racem para... promote. No, para ano yan? A-Racem para kahit pawisan, hindi masyado. A-Racem? Hindi bakat yung pawis, pero yung bilbil mo. Pero factor din yun. Magandang life hack din yun. Yung quality ng yung tela. Yung mga bata na nakasando, na cotton. Yun, di ba? Presko tingnan. Ay, speaking yung sa mga life hack pa, hindi lang dito. Yung mga portable na electric fan or mga pamaypay. Sa Lazada ngayon, okay yun. May bumili kami noon kasi nga 'di ba nung kami sa Aurora. Bumili kami nung maliit dahil alam namin mag-iinit built-in na yung battery. Di na lang siya, di charge ng USB-C. Yun. Okay din yun. May nakita din ako, life hack din siya na yung sa bouquet yung bridal na bouquet. Tas yung handle niya, yung electric fan. Tinali. Oo nga, kasi yung mga kadalasan yung mga bride napapawisan sayang yung makeup. Pero kung may electric fan ka dito, meron. Yung may nakasalubong sa SMF, kala ko earphones. Ay, nandito. Tapos nabuga pala ng hangin pala. Yung maganda din nun kasi dagdag, siya aesthetic para ka nakaporma ng earphones. Yung iba, kung siyempre mahal ang aircon, yung iba yung naglalagay ng yelo tapos isinasabit sa fan. Para yung moist ba yun? Kung ano yung... May mga electric pang may gano'n yung built na. Pero siyempre, mahal din yun. Bibili ka pa ng ganong specific bibili ka pa ng yelo. Fan. Pero yung iba kasi parang, yung 1.5 na lalagyan, cut mo lang. Lagyan mo ng hook. Sabit mo lang sa fan, lagyan mo lang ng yelo. Pwede na yun. Butasan mo. Tapos... Pero anong nakaraan, mas na-enjoy ko yung nandun ako sa ilalim ng puno. Mas maaliwalas kaysa mag-electric fan ka. Tapos may hammock, no? Uy, sarap. Tapos may ninom kang melon. Tapos may barbecue. Ikaw? Alam mo, may nagba-barbecue sa gilid. May barbecue. Yun. Tapos dagat na lang. Na-miss ko ang manggong hilaw na may alamang.
Ganun kasi yung summer ko pag nung bata pag pupunta kasi dati from Manila. Pag pupunta dito, may mga mangga. Yung ano lang summer memories. Hindi lang naman init ang memory ko sa summer. Yun bang tint ng sasakyan? Factor din yun. Malaki. Napansin ko nung Pero ayaw ni AJ maglagay. yung sige po-promote ko yung yung wag naman. Sige lang. Nagpatint kasi nung last time. Parang kumbaga sa aircon, halos nasasagad mo yung aircon sa tanghali. Or yung pagpasok mo ng sasakyan, ang tagal bago bumelo ng aircon. Ngayon, Lakas pa naman sa gas pag ganun. kahit naka-idle. Yung ngayon, bawas na siya ng bar. Hindi na halos agad yung yung power ng aircon ng sasakyan. Dahil meron na siyang tint. Pwede rin i-apply yun sa sa bahay. Yung mga nagagano. ilagyan mo ng tint. Yun nga yung sinabi ko para harangan mo yung araw. Parang ito, no? Yung sinag ng araw. Sunlight. Sunlight. Yan na. Ito lang. Umuha ka na lang. Malaki yung sun, Wala. Ito yung sun. Pahirapan ko edit Ice nito. Age yun. Ice Age. Pahirapan ko edit nito. Tingin nyo, dadating yung time na Lalamig needs. Dadating kaya yung time dito sa Pinas na needs na ang aircon. Ngayon. Hindi, need siya. Ang tanong, kaya ba ng lahat? Hindi, yun nga. Kasi example ko, sa Dubai. Hindi, dumating na tayo sa... Sa Dubai ba lahat naka-aircon? Lahat naka-aircon. Lahat naka-aircon kasi mamamatay talaga sila. Mamamatay sila sa init kapag pag walang aircon. Kumbaga nandun, pero yun kasi disyerto. Mayamang bansa na yun eh. Oo, pero hindi naman lahat ng nandun mayaman talaga eh. Hindi naman siya provided. Pero parang part siya ng basic necessity sa Dubai. Hindi, mataas ang doon, di ba? Yung... Standards of living. Hindi, yung pasahod man lang. Depende rin sa magkano work ba mo ito, kumbaga yung sa doon. Singit lang ako. Ito ang mga hotels at saka resort hotels or Airbnb sa Baguio. Lagi ang hinahanap ng tao, aircon pa din eh. Diba nagtayo na SM doon na yung may malaking part na hindi siya... Baguio na yun. Nasa Baguio na yun. So, tingin ko, laging inahanap din tao na yung kwarto ba may aircon. Kahit pa yung mga A-frame na sa mga resort na tipong yung palapa ng nyog. Kung tutusin, dati, sobrang presko na nun sa loob. Pero, kubo siya, pero naka-aircon. Lagi na lang. Pero kubo lang siya. Pakiramdam ko dadating yung time eh. Kung lalo na't hindi titigil. Tsaka lang doon. Maganda kasi yung may naka-option na pwede mong hindi gamitin kaysa yung wala yung option pero kailangan mo. Pag hinanap mo, ayun, wala. Kasi may certain temperature na pag inabot na natin yun na hindi na talaga livable. Pero, walang aircon. Tingin ko the time is now eh. Malapit na or at least malapit na eh, di ba? Wag na tayong lumayo. Ito na yun kasi ito na mo, yung schools nga nagsha-shutdown nga dahil na parang siguro once na pwede kong sabihin yun na yung situation kapag yung mga schools ni-require na dapat ang lahat ng room may aircon na. Sa public sa public. Sa private kasi sila na. Kaya na talaga yun. Pero once na inano yun sa yung public. Dati pag tag-ulan walang pasok. Ngayon pag tag-init wala rin pasok. Ito pala, isang example. Ewan ko, si Sheila nagsabi nito, sa Korea ata. Or basta sa ibang bansa. Ang required naman sa kanila, kumbaga hindi pwedeng yung bahay walang heater. Parang ganun. Kumbaga dadating kaya tayo sa point sa Korea. May binabasa akong manhwa na yun yung in-apply yung technology na yung bahay sa mga Koreans. Sa ilalim may heater. Yung tapakan. Oo, para ni-require na lahat na ng bahay dapat may ganito. The personal yun yung in-apply dun ni-require siya dun sa dun sa manhwa. In-apply yung ganun na lahat ng bahay dun may parang, alam mo yung internet, basta ang pinaka-idea, may heater sa ilalim. Yun. Naka-apply siya sa wait lang. Subukan mong mag-ice crumble, tapos pumapangit. Sarap. Matamis, nagmimix maalat. Anong tawag dito? Yun nga, parang, yun yung iniisip ko kung dadating ang Pilipinas sa point na required na ang aircon. Ngayon siguro Maynila. Oo, no? Cavite. Lalo yung Tugi, mga sa Tugi. tabi-tabi doon. Sa Tugi, mainit.
Sa tubig. Sa tubig dati kanila yung record ng pinakamainit. Hindi, isa pa rin, kasama pa rin sila sa mga nag-aagawan. Cavite. Yan, sa Etibac. Etibac. Kakaiba na yung weather ngayon kasi yung makikita mo na talaga pa sa mga balita na yung bukod sa isa na yung ngayon nga lang nagka-cancel na ng mga klase. Tapos yung bang cancellation ng classes ay damay pati college or sa mga bata yan? Parang mga bata lang ang alam ko. Hindi ko sure. Tisin nyo na lang. Sabi nga nila dati, ano yun? Waterproof. Ngayon, solar panels. Solar panels daw sila. Ano pang mga balita ang nagpakita na mainit na ngayon? Dati wala pa lang ako nadadaanan ngayon. Pero dati yung lagi naubusan ng tubig sa Maynila. Naiiga ang mga dam. Yan, yung dam. Yung puro nag-iigib na lang sa... Meron yung sa dam, yung latest lang ngayon, hindi ko maalala kung saan Yung bumababa ang water level. Oo, lumabas yung parang sabi nila lumabas yung city ulit. Parang nandun sa dam. Speaking of yung water, di ba na ngayon officially El Nido na? El Nido. El Nino. Palawan yun eh. Summer din naman. Connected din naman. El Nino. El Nido na ngayon. Officially na po, buong Pilipinas ay Sana El all Nido. Sana all. Yung sana makarating din ako dun. Yun yung binabalita sa Mindoro daw, yung mga pananim. Ako. Parang natutuyo. Yun pa pala, no? Yung sa NAIA. Yung nangyari sa NAIA. Parang ang dami ngayon, no? Na mga grass fire. Dati sa kung tandaan nyo. 2020. Dahil ba yun, yung ang grass fire ba ay dahil sa weather talaga or natuyo siya tapos may nagtapon ng sigarilyo? Pwede yun. Pwede yun. Parehas. Ang iniisip yung mga pero nangyaring mabilis na siyang manuyo ng halaman. Yun nga mas prone talaga sa... Pero ang iniisip ko kasi... hindi ibig sabihin na parang stagnant siya tapos biglang umapoy. Yun yung iniisip ko na so technically, lahat ng grass fire, merong human natural factor doon na tanga-tanga. Walang aamin. Pero hindi ko sure. Di ba, or ano lang talaga siya? Nangyayari yung mga forest fire. Yun nangyari sa Australia dati. Forest fire yun. Forest fire yun eh. Pero so yun ay galing talaga sa init. Hindi siya human factor. Walang human factor. Walang human intervention. Galing, ganun kainit. So, di ba ito yung ano ba tawag dito? Katawa nga. Katangahan ko lang. Ang ang mga moisture, yung moist ba? Nakakaano ba yun? Nakaka-reflect pag tinatama na. Yung moist sa yung mga tubig, no? Para nagmamagnify tapos pwede. Dito sa mga halaman. Tapos tinik ang araw. Kaya yung iba hindi nagdidilig ng mainit. Kasi nasusunog lang yung dahon. Kasi yun ang iniisip ko na parang magnifying glass. O yun, life hacks. Huwag kayong magdidilig ng tag-init. Actually, speaking of pero ginagawa ko yun before. Kasi ang mindset ko, uhaw na yung mga halaman. Didiligan ko. Ang masama din doon. Ang diligan mo yung ilalim. Sayang din kasi yung tubig kasi mainit na yung lalapatan niya. Mag-evaporate lang yun. Kaya ba tayo nangingitim? Hindi niya i-absorb. Nagsiswimming dahil basa tayo. Hindi, may tintal. Oo nga, no? Oo nga, no? Speaking, namamagnify yung yung init pag basa tayo. Hindi ko alam kung may nabalitaan ba kayo or ako kung sa panaginip ko ba ito na Legit yung source. Yung kotse. Malma pa sa TikTok sa panaginip. Hindi ko maalala kung sa ito na daanan yung kotse dahil merong tubig na naiwan. Hindi, totoo yun. Pinaus natin. Ayun, yun. Hindi ko na maalala pinag-usapan natin sa GC. Nananaginip ka nun. Hindi ko maalala yung tubig nga, nakakasunog ng sasakyan. Huwag daw mag-iiwan ng bottled water. Nagkukos ng sunog. Yun, dahil nga sa reflection ng nung araw. Yun. Namamagnify siya. Parang nagkakaroon ng laser. Nagkakaroon ng yung point ano daw ba ang may lumabas ng mga result sa investigation kung grass fire daw yung sa NAIA. Grass fire daw sabi. Hindi, pwede rin yun kunwari may mga sakin na may tumutulo na langis. Tapos yun, mas madaling makakasunog. Pero hindi naman pagtulo ng langis ay masusunog agad. Parang may trigger. Trigger point. Mas
Mas delikado bang, ngayon tag-init, mas delikado ba yung may iiwan ka nakasaksak? O yun ay all year round? All year round. Nakasaksak sa outlets? Oo, halimbawa, yung mga yun na... Gusto mo sa tagiliran. Tulad dito. Katulad yung pak! Di ba may konsumo pa rin daw yan na meron. 5% something. So, hindi factor yung tag-init. Kasi ako nasa isip ko, hindi ako makapag-iwan ng tawag dito, nag-export na video. Hindi, kasi yung, nasa kunyari, Baka mag-overheat. Ayun nga eh. Hindi, iwanan mo Yung nakabukas sa overheat aircon. hindi, kunyari, yung rep, alam, naman bunutin mo yung, Sa bagay. di daming na Oy, pag di mo ginagamit, tulad ngayon, di mo binubuksan, sapat bubutin mo. Naka-design naman Hindi, pag yan walang ng laman, ganyan eh. pwede. Kung gusto mong hindi siya masunog, saksak mo yung rep pero buksan mo yung pinto. Parang lalo yun. Hindi, at least malamig yung labas. napakagandang advice. Saan ba masarap tumambay ngayon? Suba. Ngayon nga. Actually, ito PGC. sa PGC, masarap eh. May aircon dito eh. Basta may ayaw pa mag-watch party. Pero kung kayo magpapalamig, halimbawa, wala kayong access sa bahay, walang kuryente ngayon dito. Kaya, Siyempre laging mall. mall, no? Hindi, Parang ako pinakamalakas na aircon. Sa mall kasi, hindi mo kailangan bumili. Hindi, sa mga senior, pag yung araw na libre yung sine, natutulog sila sa sinihan. Sobrang lamig eh. Tamang palamig lang. Pero Yun pala sa sinihan na pinapalabas sila ko na rin natapos sa isang movie. Parang hindi. Hindi, no? Parang Kasi hindi. syempre matanda. pag Parang sa nagtatrums SM, yun, parang sa SM papalabasin na. Ano ba ito? Kasi may upuan na sa SM eh. Di ka meron na sa SM eh. Namimili. Namimili na ng upuan sa SM eh. namimili Pero ng upuan. dati- Paano namimili? Di kayo, pagbibili ka ng ticket Ticket. sa SM, Papapiliin ka. HI, Pero LI. unahin naman yung mga yun dahil sila senior eh. Silang una sila sa pila. Ang tawag din yung Hindi, pero ang single- inaano ni Bob, single yung hindi showing? na sila lumabas after nung palabas, Kunwari, pwede nandun kang pa rin sila. maghapon Yung malamig. next na show, Paano kung ang- sila pa rin. Nandun pa rin Siguro sila. ang sistema nila ay all throughout ito hanggang di lumalabas sa kanya yung upuan na yun. Ikaw, Arvin, saan mo, sanang iyong, pero sa bagay, sinabi ko kasi tumambay, Sige, tambay. Saan masarap tumambay ngayong, Tumambay. Dito Sana. sa kakilala mong may aircon. Dahil hindi ko nagbabayad ng kuryente. libre. Tapos may pa siya, PS5. PS5 siya. Masarap Pwede ka pang tumambay. humiga sa sahig. Libre wifi. Oh. Di ba? Pwede na. Pwede na. Pwede na. May yelo sa freezer. Tapos pag sobrang nilamig, labas mo yung Tupperware. Hiramin mo muna. Pag gusto mong uminit ng konti, Tupperware lang. Kung kaya mong tiisin yung idea na lumapat din doon. Pero speaking of yelo, may mga taong umunguya ng yelo. Di ba, si tita nanguya ng yelo? May mga ganun yung para lumamig yung pakiramdam. Pwede. Minunguya nila yung yelo eh. Ako kaya ko rin. Minsan nagaganon din ako. Ako babad-babad para unti-unti na lumalamig. Ginaganon. Yan. Parang sasabihin. nakakangilo lang isipin, pero may gumagawa. Speaking of yellow, yun, nabili ako minsan ice cream, palamig ng pakaramdam. Try nyo yung Hindi, sa akin masarap din yung mga fruit juice na na maasim sa tanghali. Oo. Refreshing Parang nakakaano yun. Refreshing. Melon, masarap. Ngayong panahon ngayon. melon. Iba, may binabagayan din. Yung melon, hindi siya okay kapag yung tag-ulan. Pero sa gorilla, masarap. Kahit tag-ulan o kahit kailan yan. Pero season Pero talaga. gets na, di ba may season siya na Season mag-crave ka ng gusto ko na melon. Mm. Gusto ko na Gusto ko talaga ng manggang hilaw. buntis ka ga. Lagot ka, AJ. Buntis yung kaibigan mo. Kayo lang dalawa lagi magkasama dito. Kaya pala lagi ka tumatambay dito. Yung naisip ko sa tambay, naisip ko ay na malakas ang aircon, pharmacy. Gawa ng paggamot, bawal mainitan. Ay, ewan ko pala. Lagi ka nakatayo dun sa... Yun nga, kaya nga naisip ko, ay tambay nga pala dapat. Ang nasa isip ko kasi, saan pinakamalakas ang aircon na lugar? Hindi, the best na. Meron akong alam na malakas ang aircon. Saan yan? Sa kahit anong Jollibee, doon ka sa entrance. Oo nga. Kasi yung aircon nila parang yung nakatayo no? Alam mo ko sa negative, mini stop. Kaya sila nagbabawas ng ilaw. Kaya wala nang mini stop Mini-stop. sa Pinas. Dahil sobrang init dito, wala kayong aircon. True. True. Saan pa ba masarap na Pero kung kayo papipiliin, anong mas trip nyo?
Bundok? Hindi. Hindi, wait lang. Anong tawag dito? Gantong tag-init o bagyuhan? Or sige, wag naman bagyuhan kasi medyo Di ba pwede mga... Tag-ulan. Dry or wet? Oo, kung kayo papipiliin. Ako sa tag-init. Ako rin eh. Mas marami akong nakakagalaw pa rin ako eh. Pag tag-ulan, hirap gumalaw eh. Hindi kaya eh. Ako, mas trip ko ang ano. Hindi bagyo. Hindi bagyo. Baka Gusto ko yung naulan. Gusto mo na ulan? Ako malungkot Eh, ano ako pag kasi ako umuulan. Well, Homebody. nakamotor ako eh. Pero nakamotor ako so baka mag-iba. Hindi ba niya nararanasan yung ulan sa motor? Hindi, naranasan ko na, Bobby. Nung nag-LTO tayo. Hindi, I mean yung season, buong season. Hindi, pero yun nga. Kasi more of a homebody ako eh. Kaya nga pag ganun, okay nga ang naman. Pag naulan. pinaglalaban ba natin eh, yung bagyo talaga laban doon sa Hindi, ulan lang. init? Ulan Hindi, lang. no, Ulan dry lang. and Yung wet sabihin season nating ulan na Wala namang masaya sa ano yung bagyo. malakas na. Kaya nga eh. gusto mo yun. Yes! Malakas na malakas na Mga ulan. estudyante lang yung natutuwa pag bumawa. Hindi, yung kahit ano lang. Malakas na Kahit ulan. hindi malakas eh. Basta naulan. Oo. Ang pangit kasi sa amin, pag naulan, kahit gaano kahina, nagbabrown out eh. So, ayoko na naulan. Ganun pa rin. Ano so, Ay, brown out na naulan o brown out na mainit? Naalala ko lang yung naulan kasi isa sa life hack pala na si Babang nag-share. Huwag kayong magsasampay ng direct sa labas. Gawin niyo yung ginagawa ni Bob na nakasampay siya sa loob na malapit sa Malapit sa bubong. bubong. Mm. Kasi daw, nangungupas ang itim. Favorite natin yan, tag-init eh. Nangungupas kasi sa yung itim daw sa Ako, wala akong bubong direct Sa heat. direct. Hindi, pero at least, meron kang di ba? Anong tawag dito? Hindi naman kailangan sa bubong Veranda, talaga. ano Kumbaga, wag mo lang siyang sa direct heat. Para Yun. mahaba yung buhay ng damit. Oo. Yan, balik tayo sa ulan. Naalala ko lang gawa nga ng ulan, hindi ka makakapagsampay pag naulan. So, isa rin yung sa reason. Hindi ka naman lalabas, huwag ka na magdamit. Yeah. Pero ako rin ako sa init. Kasi para pag sa ulan, mawawalan tayong trabaho. Pero, pag sa ulan. At least pag mainit pwede pa rin mag-shoot Pero ako, gusto ko yung December to February. Malamig. Hindi mainit, hindi Malamig yun, pero hindi hindi na mainit, ulan. hindi na ulan. Yun yung pwede mag-bike Ngayon, hindi ako makapag-bike ngayon talaga. Hirap. Kung magbabike ako ngayon, dapat magsimula ako ng 3 a.m. Or para hamon. maging Either- sulit yung Either madali, Morning person to eh. Kami, kailangan kami ikaw lang. sa inyo kasi sa gabi, no? Paggabi ang ang inyong ride, Ang ride namin, gabi. mga 5 para yun sa nga, palamig swak yun siya. Yung sa akin, hindi na. Dati nakakapag-ride ako na, halimbawa, ride out ako ng 7. Kaya pa ng 7 eh. Uwi ako mga 10. Ngayon, 9 o'clock, hindi ko na kaya Hirap, yung hirap. Ingat Hindi ko ingat na sa heat stroke. Baka matumba ka na lang sa daan. Ingat sa heat stroke. Meron na ba kayong meron na kayong kakilala na parang naka-experience stroke? ng heat stroke, ganyan? Meron, hindi ko napapangalanan. Pero apektado yung tipong, malapit siya sa parang panic attack, yung pakiramdam. Hindi naman sa heat stroke, pero basta, sinasama ng pakiramdam. Dahil tumataas din ng BP. Napatingin ako din sa BP. Kayo ba, personally, yung performance nyo, apektado ba? Oo. Pag gantong sa ganito? Oo, Ako rin eh. nakakatamad lalo nag-e-edit ka, yung machine mo umiinit. Tapos ang kwarto mo mainit na. Nakakatamad. Tapos ang style mo pa yung creative process. Kailangan mo mag-isip. Nako. Ang hirap. Tapos ang lagkit mo Mas mahirap yung kailangan mo mag-isip, tapos kailangan mong gumalaw. Pero nakakapanghina nga no, pag mainit. Pati Ay, yung mind, utak mo rin isipin mo na rin apektado. Yung bandang alas 4, iga ka na. O alas 3, iga ka na. Mas mabilis mapagod pag mainit. Ah, mas mabilis. sa bike ganyan Parang yung normal mo times 2 Magiging times 2 yung effort kapag mainit. Yung dapat makaka 20 kilometers ka. Or sabi mo na 50. Magiging 2 na lang. Grabe naman. Laki naman. Papunta ka lang sa waiting shed. Nagaganon ka lang. Kahit sa shoot yung sa yung 'di ba nasa isang event place ka. Sino ang naka-aircon nun? Sinaheki lang. Pero yung Kailan yun? yung- Hindi.
naka-aircon, kaso Sa sobrang dami hindi naramdam. hindi naramdam, pero hindi naman kapawis. Pero Hindi yun, mo lang hindi ka maramdaman. naman masyado gumagalaw ng sobrang aggressive kasi naghihintay ka na lang. Pero dahil sobrang init, pagod agad ako eh. Oh. Kami nga, Steady. sandstorm ang inabot namin dun sa... Pero hindi kami nagreklamo. Salamat po. Salamat. You the best. Yan, this is the sobrang init episode ng PlayPod PH. Maraming salamat. Bumati ba tayo kanina? Hindi no, kay RJ lang. Oh, shout out ulit. Shout out ulit kay Sir Ayan, RJ. nabati tuloy ulit si RJ. Tricky na yun, sir. Parang ayaw nyo batiin yung tao. Ito, shout out kay Sir Paulo Christopher Pole. Uy, Yeah. Kilala niyo yun? Hindi. Saan ko nga ba siya na basta. Shout out kay Sir Paulo. Yes, And kay Isa, Pilapil. Yeah, shout out kay Isa. Nag-ano rin to, Di nag-react. ba't na ano siya? Mainit din dun. Na-stranded? Yun, Na-stranded nga. sila, di ba? Actually, yan pala isa pang bumagyo. hindi natin napag-usapan. Oo nga, no? Yung climate change, parang buong mundo siya. Dito Oo, sa atin. Siyempre, climate change. Oo nga, dito. Hindi. Global warming ang... Hindi, related yun eh. Global. Oo nga, Global sige, change. Di na lang ako mag-talk. Ano tawag dito? Ano na siya, kumbaga hindi lang Pilipinas ang bumaliktad. Pero dati, Kumbaga bumaliktad din yung temp sa ibang lugar yan. Katulad yan kay Isa, naalala ko. Yung sa Dubai, binagyo ang Dubai, parang pinakamalakas na ulan Lumulutang yung in mga camel. 75 years. dati ang mindset. Pero naulan naman dati dun. Oo. Naulan. Pero hindi siya ganun kalakas eh. Pero dati, ang mindset ko, ang intindi ko lang, nung hindi pa ganun kaano ang internet Pilipinas lang ang binabaha. Yun ang dati, anong bata-bata ako. Nung wala pa siyang internet, Wala, Pilipinas lang bumabaha sa isip niya. Nakakabalita ako, binabaha din pala sa ibang bansa. Tao din pala kami. Kala ko kami lang pinahihirapan. Pero kung maririnig mo yung balita, hindi sila dapat binabaha. Yun yung idea. Yung Korea binaha. Yung Korea Di binaha. na din. Pero yun nga, yun sa Dubai, doon ako gulat na gulat kasi disyerto eh. Hindi, mapalad pa rin tayo kasi Sanay tayo sa baha. Yeah. Maganda ba yun? Maganda ba yun? Maganda yun. Sila, nagulantang sila. Oo. Tayo, normal lang yun. Nagka-comment sana pero Ayoko. baka hindi na ako makabalik ng Dubai. Mga persona ng grata ka sa Dubai. Ano din sinasabi mo, Steve? Ayun, maraming salamat sa pakikinig. Ano pala, di ba? Sabi mo, Ano yan, sige. malapit na kami maka 100 followers sa Spotify at saka sa sa YouTube. Kasi yung mga kasama namin, walang kalam-alam. No. Alam ko yan. Wow ha, wow Wala. ha. Kilala ko isa-isa yung mga Di ka nga Huli ka na- kilala mo. Hindi mo nga alam nalabas yung iba nagko-comment doon. Hindi nga nalabas kung sino nagsusubscribe. Ayun nga pala, maganda pinaalala mo. Salamat. Thank you sa mga Nag-like. At hindi, sa mga nag-subscribe. Sa mga nagpauto. At saka, Salamat, players. Salamat din sa mga nakaka-appreciate ng Mga kalokohan namin. yung mga reels natin, yung mga shorts. Salamat. Kahit di kayo makinig, Oo. okay lang yun dahil Alam namin busy kayo. uh, Mga taragis kayo. Puro kayo haha. Joke lang. Hindi, at Pero least maraming salamat. Thank you. Nakakagana. Naintindihan namin kayo. Kami nga, hindi na. Kami nga, hindi namin pinapakinggan to eh. ito nga, AJ, ito nga, hindi ko na lang. Yun, maraming salamat, players. At kami po ay inyong makikita sa Kompleto na ba yung shoutouts natin? Dalawa lang. Mamaya, nagtira ulit ako. Okay. Nagtira ulit ako. Kulang na So, lang. shoutout kulang natin na. sa daily natin. Hello. Baba kayo. Baka may mga personal kayong gustong batiin. Ba't ang itim mo dyan? Sino pang gusto nyong yung i-shoutout? nagtinda nito. Ayun, shoutout Shoutout kay Kuya. kay Kuya Scramble. Maraming salamat sa iyong kalembang. Kalemba. Ay, ibig sabihin. Yung bell. may kalembang sila. Pero iba yun dati. Ayun, salamat. Google tuloy. YouTube. I-google nyo lang. Google nyo na lang. PlayPod. PH. Kung ano man yung lumabas doon, tingnan nyo na lang. Kami po inyong makikita, Sa. mapapakinggan, Sa. masusundan Sa. Padre Garcia. sa Facebook, TikTok.
Ikaw naman, AJ, Spotify! Instagram. Tapos eh. Asa na lang, YouTube! Instagram. At kami po ay kakain na. Lunchtime. Play pot to you.